Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3681. Pagkaraan ng maikling sandali, nabuo ito sa 12 gintong espada, bawat isa ay nakatutok sa kanila sa kalahating bilog. Kung ito ay dalawang malalaking espada, maiiwasan sana nila ang mga ito kung sila ay sapat na mabilis, ngunit tinatakan ng 12 espada ang kanilang kapalaran. Maliban sa pag-atres, wala na silang ibang magawa. Nang lumitaw ang pag-iisip, isang napakalaking alon ng pagpatay na layunin ang nagmula sa kanilang likuran. Nagkatinginan silang tatlo, at halos lumuwa ang mga mata ni Lorraine sa kanilang mga socket habang siya ay lumunok. Ang mga gintong espada ay hindi lamang sa harap nila kundi sa likod din nila. Sa sandaling iyon, 12 gintong espada ang humahampas sa kanila mula sa harapan, habang 2 malalaking gintong espada ang humahampas sa kanila mula sa likod, na pumipigil sa anumang paraan ng pagtakas. Walang paraan upang maiwasan ang pag-atake. Mayroon lamang silang isang pagpipilian, na harapin ito ng direkta. Sa sandaling iyon, kapwa-balisa sina Lorraine at Marth. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit marami ang nabigo. Unang ari pa lang iyon, at napakahirap na. Umiling si Lorraine, tapos na tayo. Pagkasabi niya noon ay may narinig siyang bugzo ng hangin sa tabi niya. Tumingin siya at laking gulat niya nang mapansin na si Morine ay naninangil sa 12 swords. Mahina ang aura sa paligid ng espada ni Morine. Walang intensyon na pumatay dito. Kung ikukumpara sa 12 espadang iyon, si Morine ay parang isang marupok na itlog na tumatakbo patungo sa dingding. Nagmura si Lorraine, baliw ka. Sa tingin mo kaya mong talunin ang 12 espada ng mag-isa? Tinansya ni Lorraine na ang 12 espada ay posibleng mas mababang ultimate god rank technique sa kapangyarihan, marahil sa ikalawang yugto. Hindi lang iyon, ngunit marahil ay isang hakbang na lamang ang layo nila sa ikatlong yugto. Malamang na mabibigo silang tatlo sa pakikipaglaban dito, kahit magtulungan sila. Lahat ng iyon, at naunang tumakbo si Morine patungo sa mga espadang ito. Sino siya sa akala niya? Isa lang siyang vermin mula sa isang third grade world. Nang malapit na niyang isumpa si Morine dahil sa pagiging tulala, ang kulay abong espada ni Morine ay nakipagsagupaan sa 12 gintong espada. Narinig nila ang pag-aaway ng dalawang puwersa at ang mga gintong espada ay talagang nabasag ng isang slash mula kay Ishek. Parang papel ang pinunit nila. Si Marth at Lorraine ay lubos na hindi makapaniwala. Inisip nila na si Morine ay mabubuwal sa pamamagitan ng 12 espada o, kahit papaano, ay mawawala ng kakayahan, masyadong masugitan para lumaban. Ang tatlo sa kanila ay magiging determinadong nabigo at natapon. Hindi lamang ito nangyari, ngunit ang mga gintong espada ay nagkapira-piraso at mabilis na nagkalat. Sa pagkakataong iyon, sinigawan ni Morine ang dalawa, bilasin mo, punta ka dito. Dalawa sa likod mo. Nakita ni Morine ang dalawang malalaking espada na papunta kina Marth at Lorraine nang siya ay tumalikod, ngunit nakalimutan ng dalawang tuldok na ito ang paparating na panganib at nakanganga sa kanya. Hindi nakaimik si Morine. Masyadong tulala ang dalawang ito na wala siyang masabi para ilarawan ang pakiramdam na ito. Nag-react lang silang dalawa nung sinigawan sila. Mabilis nilang ipinatawag ang lahat ng kanilang tunay na enerhiya ng mabilis na tumakbo patungo kay Ishek. Ginamit ni Morine ang mga batas ng espasyo sa ilalim ng kanyang mga paa at nawala. Matapos harapin ang panganib sa harap nila, kailangan niyang harapin ang panganib sa likod nila. Mas gugustuhin niyang umasa kay Nirina kaysa sa kanila. Ang espada ni Morine ay puno ng katangian ng kaluluwa. Ang Soul Sky ay isang Storm God rank technique. Sa mga mata ni Morine, ang mas mababang ultimate God rank na mga diskarte ay kasing babasagin ng papel. Kabanata 3682. Nag-ipon si Lorraine ng isang energy shield para pigilan ang kapangyarihan ng malalaking golden sword, ngunit sayang, hindi man lang siya nito maprotektahan. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pag-aapoy ng kanyang likod sa matinding sakit dahil sa sugat na natamo sa kanyang likod. Hindi niya napigil ang mapaiyak sa sakit habang sumusugod siya kay Jack. Si Marth ay wala sa mas mabuting kapalaran. Sa kabutihang palad, siya ay mas mabilis kaysa kay Lorraine at nagsimulang tumakbo ng ilang sandali bago si Lorraine. Nang inatake si Lorraine, nakataka si Marth dahil mas mabilis siya. Dumating si Jack sa sandaling iyon. Ramdam ni Marth na nadidistorbo ang espasyo sa kanyang harapan. Sa sumunod na segundo, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap nila. Natigilan si Lorraine sa nakita. Hindi lamang napakalakas ni Jack, ngunit alam din niya ang mga batas ng kalawakan. Si Jack ay isang halimaw. Karamihan sa mga mandirigma ay karaniwang mahusay sa isang aspeto, alinman sa kanilang lakas sa pag-atake o ang kanilang bilis.
Ang isang taong magaling sa pareho at mas mahusay kaysa sa iba dito ay isang halimaw sa mga kahangahangang tao, isang mandirigma na higit sa lahat. Bulong ni Lorraine sa sarili, isino siya. Walang ordinaryong tao ang maaaring magkaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan at magagamit din ang mga batas ng kalawakan. Sa wakas ay naunawaan ni Lorraine kung bakit nagsuot ng maskara si Jack. Naisip niya na nakamaskara lang si Jack dahil nasaktan niya ang mga maling tao. Kung iisipin, nakakatawa ang kanyang mga pagpapalagay. Kahit na may mga kaaway siya, malamang na hindi maglalakas loob ang mga kaaway na iyon na maghayganti sa kanya. Ang isang kalaban sa antas na ito ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Kung gusto nilang maghayganti, kailangan nilang maging kasing lakas, kung hindi man higit pa. Higit pa rito, ang isang taong napakalakas ay magkakaroon ng natatanging talento. Hanggat may sapat siyang oras, mas makakaakyat pa siya. Kung hindi siya pinatay, magagawa niyang lumaban kung bibigyan siya ng oras upang palawakin ang kanyang kakayahan. Pagkatapos, darating ang walang katapusang problema sa hinaharap. Kahit na may mga kaaway si Jack, hindi sila madaling kikilos laban sa kanya ng walang lubos na pagtitiwala na mapapatay nila siya kaagad. Isa lang ang ibig sabihin nun, nakamaskara si Jack para walang makakilala sa kanya. Ang lalaking iyon ay isang dalubhasa na alam ng lahat. Kung tatayo ang lalaking iyon sa karamihan, maaakit siya ng maraming atensyon. Sa pag-iwas sa mga kaisipang iyon, naramdaman ni Lorraine na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bago sila pumasok ay napakasungit niya kay Jack. Sa sandaling iyon, mabilis na dumaan si Jack sa kanya. Sa pag-alog ng espada ni Jack, nakita nilang dalawa ang malalaking espada na itinuring nilang walang kapantay na pinutol niya sa kalahati. Ang mga gintong espada ay nabasag sa hangin, naging purong enerhiya at nagkalat. Huminga ng malalim si Jack habang kinokontrol niya ang kanyang tunay na enerhiya at dahan-daang bumaba. Naramdaman ni Lorraine na uminit ang likod niya. Hindi na kailangan pang tumingin para malaman na may malaking sugat sa likod niya. Gayunpaman, kahit gaano kasakit, hindi siya naglakas loob na lumingon para tingnan. Hindi niya ginawa. Kahit na maglakas loob na gumawa ng isang solong galaw. Kung kaya niya, magtatago siya sa isang sulok. Gusto niyang kalimutan ni Jack na nag-e-exist siya. Ang mga malalakas ay karaniwang mapaghiganti. Sobrang nasaktan niya si Jack kanina. Kung gusto ni Jack na maghayganti, ito ay kasing dali ng pagpatay ng langgam. Laban sa isang napakalakas, si Lorraine ay hindi makalaban. Kabanata 3683. Habang si Lorraine ay inabutan ng takot, si Mart naman ay sabik na gustong sumigaw. Hindi man lang nagyayabang ang lalaking nakamaskara, ganoon kalakas. Tuwang-tuwa si Mart na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, I guess I was ignorant. Ang sinabi mo noon ay hindi lamang mga salitang walang laman. Hindi ako makapaniwala. Habang sinasabi niya iyon ay medyo nanginginig ang boses niya. Ang 7 Deaths Array ay may napakababang rate ng tagumpay. Ang mga mandirigma na mas malakas kaysa kay Mart ay nabigo, at kahit na posible, ang kanilang mga kalagayan ay kinaladkad sila pabalik. Anuman, maraming mandirigma ang nabigo. Si Mart ay umaasa na swertehin ang mas malakas na mga kasama, ngunit napunta siya kay Lorraine. Higit pa rito, si Jack ay mula rin sa isang ikatlong baitang mundo. Bago sila pumasok sa 7 Deaths Array, si Mart ay hindi gaanong umaasa at nadama na ang kanyang mga kasama ay mga kakaiba lamang. Gayunpaman, ang taong inaakala niyang nagyayabang ay, sa katunayan, ay totoo. Si Mart ay sapat na maswerte na magkaroon ng isang taong makapangyarihan bilang kanyang kasamahan sa koponan. Sa isang taong kasing lakas niyan sa tabi niya, tiyak na dadaan sila. Nagtaas ng kilay si Jack bago tumango kay Mart. Huminga ng malalim si Mart at sinabing, iniisip ko na malas ako, ngunit hindi ako makapaniwala na ako ay walang alam. Kung ikukumpara sa Hestia kung saan pinutol ang impormasyon, nagmula si Mart sa isang kontinente kung saan ang impormasyon tungkol sa Whirling World ay nasa lahat ng dako. Nagpasya si Mart na pumasok sa Whirling World na may layunin sa isip, kailangan niyang makapasok sa Violet City. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Violet City ay hindi niya sasayangin ang paglalakbay na ito. Hindi niya naisip na pumasok sa isang antas isang lungsod. Kung tutuusin, napakahirap doon. Sa husay niya, magiging dead meat lang siya kung papasok siya. Violet City, sa kabutihang palad, ay bahagyang mas madali. Kapag nakapasok siya, maaari niyang panatilihing ligtas ang sarili kung walang aksidente. Akala niya ay nasira na ang pangarap niya. Sa bagong twist na ito ng mga kaganapan, nasa sabik si Mart. Napataas ang kilay ni Jack sa inasal ni Mart. Kalmado ang lalaki kanina. Kahit nakipagtalo siya kay Lorraine, hindi siya ganoon ka-emosyonal. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Mart, Lorraine. Hindi mo ba sinabi na si Jack ay nagyayabang, tumatakbo ang kanyang bibig? Saan napunta ang lahat ng iyon ngayon?
Sinabi mo na ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay walang kamalayan sa sarili na mga peste. Pagpapatuloy mo pa ba ang pagsasabi niyan? Naramdaman ni Lorraine na kanina pa nagtatago sa sulok ang panginginig ng buong katawan niya nang tawagin siya ni Marth. Tumangala si Lorraine ng matigas, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung nakakamatay lang ang tingin, 100 beses na sana namatay si Marth. Pakiramdam niya ay guguluhin niya si Marth ng mga sandaling iyon. Hindi man lang tumitingin si Jack kay Marth, ngunit may inilabas si Marth na luma na nagtulak kay Lorraine sa apoy. Marth, wait lang. Hindi kita bibitawan. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Panunuyan ni Marth, papatayin mo ba ako dito? With just your skills. Medyo mahina lang ako sayo. Who knows who'll win in the end? Nanlaki ang mga mata ni Lorraine sa galit. Ikaw aso. Kabanata 3684. Just shut your mouths. Hissed Jack. His tone mature. Ang kanyang nag-iisang utos ay agad na tumigil sa pagtatalo. Nag-aalalang tumingin si Lorraine kay Jack, nag-aalala na baka sabihin ni Jack ang nangyari kanina. Kung tutuusin, naging masungit siya sa kanya bago sila pumasok sa array. Hindi man lang siya naglakas loob na isipin ang mga sinabi niya kanina. Masasabi niya ang lahat ng kanyang ginawa nang may pananalig sa harap ng mga regular na mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo nang walang anumang pag-aalala. Gayunpaman, iba ang sitwasyon. Si Jack ay hindi ordinaryong mandirigma, tumayo siya sa taas ng food chain. Hindi lamang sa tuktok ng mga mundo sa ikatlong baitang, ngunit ang ganap, kabilang ang mga mundo sa ikalawang baitang. Marahil isa si Jack sa 5 o 3 pinakamalakas na mandirigma sa Whirling World. Ang isang taong kasing lakas ng loob niya ay isang taong hindi man lang siya maglakas loob na magsabi ng kahit ano sa harap, lalo pat masaktan. Hindi lang ang bibig niya ang binibigkas niya, kundi ang harsh din niya sa mga salita niya. Sinaktan ni Lorraine si Jack, at sa pagkaalam nito, parang gusto na niyang mamatay. Napalingon si Jack kay Lorraine. Sa tingin mo ba magre-resolve ng kusa ang lahat kapag nagtatago ka? Nanginginig sa takot si Lorraine at tumingin sa kanyang paanan. Nang mga sandaling iyon ay naninigas ang buong katawan niya. Siya ay lumiit pa atras, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng labis. Para siyang pagong na nagtatago sa kabibi nito, at ang tanging tanawin ay nakakatuwa. Naalala ni Jack kung gaano siya ka-arrogant bago sila pumasok sa 7 Deaths Array. Nagreklamo siya na ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay kinaladkad siya pababa at kinukutya siya at si Marth. Wala siyang pag-aalinlangan sa pagpili ng salita noon, ngunit sa sandaling ito, wala ni Katie Ting ng kanyang pagmamataas ang natitira. Napilitan si Jack na guluhin si Lorraine para lang matigil si Lorraine sa pag-aaksaya ng oras. Gayunpaman, ang kaninang aura niya ay tuluyang nawala. Alam ni Lorraine na ang mga bagay ay pupunta sa kabaligtaran kung saan niya gusto ang mga ito kung siya ay kumilos na tanga. Hindi man lang siya makapag-ipon ng lakas ng loob na lumaban sa sandaling iyon. Kaya, mamulong siya, "Sir, please show some mercy. Just think of me as a crazy person. I didn't mean what I said earlier. Kung alam kong napakalakas mo, hindi ako magpapakatangge sa bibig ko. Malamang na nakamaskara ka dahil ayaw mong may makakilala sa iyo. You must be someone incredibly strong and well-known, I would have the dare. Kung ikaw ay hindi nakamaskara." Medyo nabulunan si Lorraine sa sinabi niyang iyon, parang anumang oras ay iiyak na siya. Walang salita na kumikibot ang mga labi ni Marth. Natawa siya at sinabing, "You're an amazing actor, Lorraine. I have to admit that I underestimated you before this. Hindi lang medyo makinis ang bibig mo, but you can act quite well. I really admire you." Biglang tumangala si Lorraine at pinandilatan si Marth na parang asong baliw. Parang kagatinan niya ang lalamunan ni Marth anumang oras. Napaawang ang labi ni Jack sa nakita. Gayunpaman, hindi niya binalak na mag-aksaya pa ng oras. Napakaraming enerhiya ang nasayang niya para patahimikin si Lorraine at sundan siya ng tanggang iyon sa 7 Deaths Array, kaya hindi niya hahayaan si Lorraine na magdulot sa kanya ng kaguluhan sa loob. Kung tutuusin, hindi niya alam kung lalabag siya sa anumang mga patakaran kung sasalakayin niya si Lorraine. Kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang lahat bago siya kumilos. Sinabi niya noon kay Lorraine na tatandaan niya lahat ng sinabi ni Lorraine. Hindi siya nagbibiro. Kalmadong ngumiti si Jack. "Enough. I don't want to waste any more time. We'll talk after we get out." Pagkasabi niya noon, umabant na silang tatlo. Ang naunang labanan ay nagpalipat-lipat sa kanila, kaya hindi niya alam kung ilang hakbang na ang kanilang ginawa. Kailangan niyang gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Kabanata 3685. Habang naglalakad si Jack, binibilang niya ang kanyang mga hakbang. Nang gawin niya ang ikapitong hakbang, umalangaw-ngaw ang isang mature, old-sounding voice. "Mga naghahaman, itataas mo ba ang kahirapan?
Ang mga paghihirap ay kumakalat sa hanay ng Black Iron, Bronze, o Gold. Kasalukuyan kang nasa Black Iron rank. Kung itataas mo ito sa Bronze rank, ang pinakamalakas ay makakakuha ng espesyal na kayamanan. Kung itataas mo ito sa Gold rank, ang pinakamalakas na mandirigma ay makakakuha ng 3 espesyal na kayamanan. Natigilan silang tatlo sa narinig. Maaari ba nilang piliin ang kanilang kahirapan? Nasa Black Iron na kahirapan sila sa sandaling iyon, at may 2 pang antas ng kahirapan na maaari nilang piliin. Hindi nila narinig ang tungkol doon noon pa man. Kumunat ang noo ni Mart at sinabing, kaya may 3 kahirapan sa Inside the 7 Deaths Array. Bakit hindi natin ito narinig noon pa? Umubo si Lorraine habang natatakot na sinabi, gaano kalakas ang mga taong iyon? Gaano kalakas ang lalaking ito? Ang mga halos hindi pumasa ay hindi pinayagang pumili ng kanilang mga paghihirap. Kung tutuusin, nag-effort sila para lang makapasa sa hirap na ito. Hindi ba't isang pag-aaksaya lamang ng oras na hayaan silang pumili? Ang iba pang mga paghihirap ay ihahayag lamang sa mga mas malakas. Natural, ang balita ay hindi kumalat. Kahit na si Lorraine ay isang maliit na tao, ang kanyang pagsusuri ay nakita. Ito ay tulad ng sinabi niya, ang mga halos hindi makapasa ay hindi na pinayagang pumili ng kanilang kahirapan. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging walang kabuluhan. Ang mga may sapat na kapangyarihan ay pumasa, kaya't ang balita na sila ay makakapili ng kanilang kahirapan ay hindi na kumalat sa pasukan. Kung tutuusin, napuno ang lugar na iyon ng mga nabigo o mga hindi pa nakakahamon. Lumingon si Lorraine kay Jack, na tila kalmado. Ang tingin ni Lorraine ay gumagala kung saan-saan, tila may iniisip. Siya ay malamang na nagpapasya kung gusto niyang kunin ang bronze na kahirapan o ang gintong kahirapan. Ito ay isang tiyak na bagay na Jack ay madagdagan ang kahirapan. Kung tutuusin, ang hirap na itim bakal ay madali sa kanya. Kanina, 2 atake lang ang ginawa niya para harapin ang Metal Attribute Array. Para sa isang taong kasing lakas ni Jack, ang antas ng kahirapan na iyon ay hindi kapani-paniwalang simple. Sa totoo lang, ginagawa ni Lorraine ang lahat ng kanyang makakaya para hindi makita ang kanyang sarili. Kahit na hindi pa nagdulot ng gulo si Jack sa kanya, hindi siya tanga. May ibig sabihin ang mga sinabi ni Jack. Si Jack ay nagpaplano na ayusin ang score pagkatapos lamang nilang makalabas. Natural, hindi na siya mangangahas na kumilos ng mayabang sa harap ni Jack. Kaya lang may mga bagay siyang dapat sabihin. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala rin sa kanya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Lorraine at maingat na sinabi, Sir. Sa totoo lang, hindi alam ni Lorraine kung paano niya kakausapin si Jack. Sa sobrang pag-aalala niya ay maiinis siya kay Jack. Ayaw din niyang magmukhang walang galang, kaya sinubukan niyang panatilihin ang pantay na tono. Nang makita niyang walang negatibong reaksyon si Jack, napalunok si Lorraine at nagpatuloy. Kabanata 3686. Please don't mind my crude mouth, but I feel like I have to say something. Our little team has some special circumstances. If you make it too hard, the 2 of you just be complete burdens. We would be completely useless. Hindi maisawalang bahala ang problemang iyon habang nakasimangot si Mart at napabuntong hininga. Kahit na ayaw niyang tawaging basura, talagang basura siya sa sitwasyong ito. Wala siyang maitutulong, at hihilahin lang si Jack pababa. Kung hindi sila pinansin ni Jack, posibleng mabaigo sila. Kaya, kapag pinili niya ang kahirapan, si Jack ay kailangang isipin iyon. Tumanggo si Jack, at lalo niyang hinigpitin ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Kung kailangan niyang harapin ang hamon para sa kanilang tatlo ng mag-isa, madali niyang makakayanan ang isang hamon sa antas ng Black Iron. Gayunpaman, kung ito ay masyadong mahirap, maaaring hindi ito kinakailangang gumana. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang gintong kahirapan. Iyon ang hindi tiyak na punto. Kung may nangyaring hindi inaasahan, maaaring mawala sa kanya ang lahat. Kaya naman, kinailangan ni Jack na maingat na pumili. Iniisip pa lang niya na pabuntong hininga na siya. Kung ito ay para lamang sa kayamanan, maaaring pinili ni Jack ang bronze na kahirapan dahil ito ang pinakaligtas na pagpipilian. Kung tutuusin, kakalagkarin lang siya ng 2. Gayunpaman, ang kahirapan sa ginto ay hindi lamang gagantimpalaan sa kanya ng mga kayamanan, ngunit isang espesyal na badge. Hindi tinukoy ng boses kung anong uri ng badge iyon. Hindi niya alam kung para saan ang badge sa Violet City, ngunit dahil ito ay isang gantimpala para sa kahirapan sa ginto, tiyak na hindi ito isang simpleng bagay. Maaaring mapatunayang ito ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa hinaharap. Ito ay dahil doon, Jack ay malalim conflicted. Walang magawang sabi ni Mart, Jack, hindi naman sa sinusubukan kong magdesisyon para sa'yo, pero pakiramdam ko, bronze ang best choice mo. Kung tutuusin, mawawalan tayo ng silbi. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang hirap ng ginto.
Kung napakahirap para sa iyo, hindi ba mawawala ang lahat? Huminga ulit ng malalim si Jack habang umasim ang ekspresyon nito. Sumulyap siya kay Mart at tumango, senyales na narinig niya ang sinabi. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakagawa ng desisyon. Kahit na walang sinabi si Jack sa sandaling iyon, ramdam nilang dalawa na malalim ang hidwaan ni Jack. Pagkaraan ng mga 15 minuto, sa wakas ay sinabi ni Jack, pipiliin ko ang gintong kahirapan. Sa sandaling sinabi niya iyon, natigilan silang dalawa. Hindi napigilan ni Lorraine na sabihin, hindi. Hindi natin kayang tanggapin ang kahirapan sa itim na bakal, lalo pa ang ginto. Nagsisimula ng pagpawisan si Mart sa pagkabalisa. Maging ang boses niya ay namamaos, Jack, impulsive ka. Siguradong kakalag ka rin ka naming dalawa. Baka wala lang sa'yo ang kahirapan na ito, pero hindi ka talaga matutulungan ng dalawa. Nagkaroon ka pa ng panahon para isipin ang hirap ng black iron. Kung ang hirap na ginto, malamang na pareho tayong bangkay. Sariwa pa rin sa kanilang isipan ang hanay ng pagpatay ng metal. Ang hanay na iyon ay wala kay Jack, ngunit sa kanila, ito ay isang bagay na ganap na naiiba. Kung hindi pa mabilis tumakbo ang dalawa, hindi na sana mabubuhay si Lorraine na may sugat lang sa likod. Kahit na nararamdaman pa rin ni Lorraine ang pag-aapoy ng likod niya, nakainom na siya ng recovery pill kanina. Ang mga gintong espada ay hindi kayang hawakan ng dalawa. Gayunpaman, huli na ang lahat. Nakapili na si Jack. Wala nang paraan para bawiin pa nila ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang dumaloy ang berdeng simoy ng hangin sa kanilang paligid. Kabanata 3687. Nagulat silang tatlo sa berdeng simoy ng hangin. Ang hitsura ng simoy ng hangin ay nagsabi sa kanila na ang array ay na-activate na. Malapit na nilang harapin ang hamon. Ramdam pa ni Lorraine ang mabilis na tibok ng puso niya. Bahagyang nanginig ang kanyang bibig at napalunok. Ito ang magiging pinakamatinding hamon na haharapin niya. Maaari siyang mamatay kung hindi siya mag-iingat. Kahit na malinaw na nakasaad sa mga tuntunin na hindi sila masasaktan o mamamatay sa hamon, walang mga garantiya. Itinaas ni Jack ang hamon sa pinakamataas na antas. Pakiramdam ni Lorraine ay hindi maraming tao ang maglalakas loob na piliin iyon. Nakayanan lang niya ang Black Iron Challenge dahil sa mababang kahirapan nito. Magiging iba ang Gold Challenge. Baka hindi rin maiwan ang katawan niya kung hindi siya mag-iingat. Ang pag-iisip pa lamang tungkol doon ay nakadama ng hindi kapani-pani walang kahabag-habag si Lorraine. May nakilala siyang kasing lakas ni Jack at kahit anong pilit niya ay magiging pabigat pa rin siya kay Jack. Ang isang tulad niya ay dapat na nanatili na lamang kung saan ito ay mas ligtas. Para sa kanya, si Jack ay isang kahangahangang pag-iral. Kung ikukumpara kay Jack, napakahina niya na wala siya. Ang tunog ng mga kaluskos ng mga dahon ay naririnig sa kanilang paligid. Lahat sila ay nakaalerto habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali. Posibleng maraming nakamamatay na pamamaraan ang biglang lumitaw. Naramdaman ni Lorraine na nanginginig ang mga kamay niya. Nang siya ay alerto at nanginginig ang kanyang mga iniisip, bigla siyang nakaramdam ng kung ano sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagmamadaling bumaba si Lorraine. Sa ilang mga punto, ang lupa ay biglang napuno ng mga baging. Ang mga berdeng baging ay kasing kapal ng isang palso. Ito ay gumagalaw sa kanilang mga paa, lumalaki sa kanilang paligid. Sigaw ni Lorraine, ano te? Sabay na napatingin silang tatlo. Sinabi ni Mart na may paos na boses, it's a wood attribute killing array. Sa pagkakataong ito, nakatagpo sila ng isang wood attribute na pumapatay sa hanay ng gintong kahirapan. Ang pag-iisip lamang tungkol sa katangian ng kahoy ay nagtanim ng isang pakiramdam ng buhay sa isang tao. Kung ikukumpara sa katangiang metal, ang katangiang kahoy ay mas mainit. Gayunpaman, tiyak na hindi papansinin ng tatlo ang panganib dahil lang doon. Kumunat ang noo ni Jack at sinabi agad, kayong dalawa. Bumangon ka na sa ere. Hindi nila alam kung paano aatake ang mga baging. Gayunpaman, kailangan nilang idistansya ang kanilang sarili kahit na ano. Hindi na gaanong nag-isip ang dalawa dahil agad nilang inipon ang tunay nilang lakas sa kanilang mga paa. Pumalakpak sila sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga baging ay biglang naglunsad ng pasulong at hinawakan ang kanilang mga paa sa hindi mahahalata na bilis. Ang mga baging ay kasinlaki lamang ng isang palso, ngunit ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Sa sandaling pumulupot ang mga baging sa kanila, agad silang hinaila pababa. Nagsimula silang maglaslas gamit ang kanilang mga talam. Maririnig ang tunog ng espadang tumatama sa kahoy. Ilang saglit lang ay sinimula na nilang balutin ang kanilang mga binti at baywang. Pinagpapawisan silang dalawa sa takot. Pagkatapos nito, nawala ang lahat ng katwiran habang nagmamadali silang nakipaglaban sa mga baging. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang gumawa ng mga selyo gamit ang kanilang tunay na lakas.
Ginagamit nila ang lahat ng lakas na mayroon sila sa sandaling iyon, sinusubukang gamitin ang kanilang pinakadakilang pag-atake. Ang dalawa sa kanila ay gumagamit ng mas mababang ultimate god rank techniques. Hindi man sila masyadong bihasa, hindi rin sila mahina. Kabanata 3688. Nagtakip ng ngipin si Lorraine. Malaya pa rin ang kanyang mga kamay sa sandaling iyon, kaya hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada at galit na nilaslas pababa. Gayunpaman, ang mga baging ay parang gawa sa metal. Kahit ilang beses niya itong laslasan, hindi sila nabali. Hindi rin niya makontrol ang mga baging na patuloy na umaakyat paitaas. Sa paglipas ng panahon, nababalot na ng mga baging ang ibabang bahagi ng kanyang katawan at nagsimula na ring umakyat sa kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, wala man lang siyang kalayaan na magpatuloy sa pag-atake. Ang mga baging ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa inaakala niya. Siya ay ganap na pinaghihigpitan, na nagiging dahilan upang mawalan siya ng pag-asa. Nakayanin pa rin niya ang kaunting hirap ng Black Iron. Sa sandaling ito ay itinaas sa gintong kahirapan, hindi niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin niya magawang saktan ang mga baging. Iyon ay naging dahilan upang makaramdam siya ng tuluyang kawalan ng pag-asa. Napalunok si Lorraine, hindi man lang makapagsalita. Si Mart ay wala sa mas mabuting kalagayan. Pareho silang gumamit ng mga espada, at pareho sila ng mga reaksyon sa halos parehong oras. Siya ay galit na nilaslas ang mga baging sa paligid ng kanyang katawan pati na rin at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, ang resulta ay kapareho ng kay Lorraine. Kahit anong lakas ang ginamit niya, wala pa rin itong pag-asa. Ni hindi niya magawang pabagalin ang mga baging na nagresulta sa kawalan ng pag-asa. Huminga ng malalim si Lorraine, "Bamulong, dito na ba ako mamamatay?" Ang kanyang buong katawan ay pinaghigpitin na naiwan lamang ang kanyang ulo mula sa mga baging. Ang buong katawan niya ay nabalot ng mga baging na naging dahilan para hindi siya makagalaw. Ang espada sa kanyang kamay ay napapalibutan din ng mga baging. Nagmistulang berdeng panakot ang dalawa at naghihintay na lamang ng kakatay. Ginawa ito ng mga baging upang hindi na sila makalaban. Kinailangan nilang magbitiw sa kanilang mga kapalaran. Galit na galit si Lorraine kay Jack. Nasa ganoon lang siyang sitwasyon dahil sa pagpili ng iba. Si Jack ay isang henyo, samantalang siya ay isang langgam lamang. Pinili ni Jack ang napakataas na kahirapan. Maaring makayanan niya ito, ngunit walang magawa ang dalawa. Habang si Lorraine ay ganap na nawalan ng pag-asa, bigla silang nakaramdam ng isang napakalaking kapangyarihan na yumanig sa kanilang mga kaluluwa na biglang dumating sa kanila. Tumingin si Lorraine at nakita ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na slash ng soul attribute energy na humihiwa sa mga baging sa kanyang katawan. Bigla niyang naramdaman na bumitaw ang buong katawan niya. Pagkatapos noon ay may nagwisik na likido sa kanyang mukha. Bigla, hindi man lang niya maimulat ang kanyang mga mata. Kitang-kita niyang gumagalaw ang mga baging sa paligid niya. Sa pamamagitan ng malagkit na berdeng likido, malabo niyang nakikita ang mga baging na galit na umaatres. Ang mga baging na pinaglalaslas niya ng walang silbi ay nahati sa kalahati mula sa laslas na iyon. Ang mga baging na kasing kapal ng isang palso ay halos didaykit na ng balat sa sandaling iyon. Kitang-kita niya ang berde at malangis na likido na pumupuno sa mga baging. Kanina pa niya nasasaboy yung oily liquid na yon sa mukha niya and eats. Nanlaki ang mata ni Lorraine. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman niya ay pagkabigla. Ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagsisikap na harapin ang mga bagay na iyon kanina, ngunit hindi man lang niya nagawang pumutok ang balat. Kabanata 3689. Gayunpaman, laban kay Jack, ang mga baging na iyon ay ganap na wala. Madali silang naputol ng isang laslas, na napilitang mabilis na umatras. Iyon ang distansya sa pagitan nila ni Jack. Naisip niya kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan niya at ng mga totoong malalakas. Ito ang unang pagkakataon na malinaw niyang naramdaman ang pagkakaiba. Naputol ang paghinga ni Lorraine. Sa sandaling iyon, ganap na siyang malaya sa paggalaw. Maliban sa likido sa kanyang mukha, wala siyang naramdamang mali sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging mahina. Habang siya ay nag-iisip tungkol dito, si Jack ay nagpadala ng isa pang slash. Gayunpaman, hindi siya ang target sa pagkakataong ito, kundi si Mart. Sa isa pang pagpisil, tumingin si Lorraine upang makita ang mga baging na pinuputol na parang mantikilya. Matapos mabawi ang kanyang kalayaan, bumagsak si Mart sa lupa. Kanina, ginugol ni Mart ang lahat ng kanyang lakas sa pagsisikap na harapin ang mga baging na iyon nang hindi nagtagumpay. Matapos mabawi ang kanyang kalayaan, si Mart ay naubos na. Kaya pala bumagsak siya sa lupa ng ganoon. Humihingal siya, nakaramdam ng panghihina. Sa totoo lang, medyo mas maayos ang kalagayan ni Lorraine kaysa kay Mart.
Halos hindi masuportahan ni Lorraine ang sariling katawan. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mahinang sigaw. Lumingon silang dalawa para tignan. Ang hindi mabilang na mga baging ay umaakyat sa hangin. Mabilis na bumangon ang mga baging na iyon, tinutukan si Jack na nasa himpapawid. Sa sandaling iyon, si Jack ay tila isang bumababang Diyos. Hawak ng kanyang mga kamay ang kanyang kulay abong espada, at isang nakakatakot na dami ng enerhiya ang nagmumula sa kanyang katawan. Siya ay naglaslas, at ang kapangyarihan ng Broken Soul Blade ay tumigas, na tumusok sa isa sa mga baging na sumisingil sa kanya. Ang baging ay pinutol sa gitna, nahati ang baging na parang uod. Nahulog ito at bumagsak ng malakas sa lupa. Mabilis na humahampas si Jack. Nagawa niyang maglaslas ng 10 beses sa ilang maikling sandali. Hindi mabilang na mga baging ang pinaghiwa-hiwalay, at lahat ng mga ito ay nahulog mula sa himpapawid. Biglang parang umuulan ng baging. Hindi mabilang na mga baging ang naputol at marahas na bumagsak sa lupa. Hindi na tahimik na pinagmamasdan ng dalawa ang labanan. Napilitan silang magtago sa isang sulok upang maiwasan ang mga baging. Ang mga baging ay patuloy na umiikot kapag nahulog sila sa lupa, mukhang hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Tandang-tanda pa nilang dalawa kung paano sila hindi makagalaw nang sila ay nababalot ng mga baging. Sa sandaling iyon, gusto lang nilang magtago hanggat maaari. Masyadong nakakatakot ang mga baging. Hindi lang mga baging ang nasa lupa, napuno din ito ng berdeng likido. Tumataas ang dami ng likido habang dumarami ang mga baging na pinuputol. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkasuklam ang dalawa. Si Lorraine ang higit na naiinis simula nang malas niya ang pagtilamsik ng likido sa kanyang mukha kanina. Pinunasan niya ang isang malaking halaga ng berdeng likido. Napatingin dito si Lorraine at naramdaman niyang kumukulo ang tiyan niya. Pakiramdam niya ay masusuka siya sa susunod na sandali. Gayunpaman, hindi iyon nakita ni Marth. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Jack na nakikipaglaban sa hangin laban sa baging. Kabanata 3690. Huminga ng malalim si Marth at sinabing, mukhang basura lang tayo. Ang mga baging na yan ba ay masigla? Marunong muna silang makitungo sa pinakamahirap. Pagkatapos nito, pareho tayong hindi makakatakas. Hindi na tayo pinapansin ng mga baging. Si Jack lang ang inaatake nila. Pagkasabi niya nun, tumigil siya sandali. Nanlaki ang mata niya na parang may naalala lang. I think I heard of Jack's name before. I just don't really remember it. Kung itinago niya ang kanyang hitsura, maaari rin ba siyang gumamit ng peking pangalan? Kung hindi niya pinik ang pangalan niya, siguradong narinig ko na siya noon pa man. Gayunpaman, wala akong magandang alaala. Hindi ko talaga matindaan kung saan ko narinig ang pangalang iyon noon. Sa sandaling iyon, ini-stress ni Marth ang kanyang sarili. Napakahalaga sa kanya ng pangalan ni Jack sa sandaling iyon. Gusto niya talagang malaman kung sino si Jack. Gusto niyang malaman kung sino ang hindi kapani-paniwalang malakas na mandirigmang iyon na lumitaw. Bakit siya napakalakas, at bakit hindi pa siya nakatuntong sa Violet City? Sari-saring ideya ang bumungad sa isipan ni Marth. Malamig na tinignan ni Lorraine si Marth, huwag ka ngang masyadong emosyonal. So what if you know who he is? Magagawa mo pa bang umasa sa kanya? Papayagan ka ba niyang gawin iyon? Kahit na gusto mong dilaan ang kanyang bota, kailangan mong tingnan kung payag ba siya o hindi. Ang isang kasing lakas niya ay nakikita lang tayo bilang mga munting langgam. Wala tayong silbi sa kanya, at mapapabigat lang siya. Gusto mong mapalapit sa kanya, ngunit hindi kanya guguluhin. Naninigas ang mga labi ni Marth bago niya nilingon si Lorraine ng malamig. Sa pagkakataong iyon, si Lorraine ay parang isang piraso ng dumi sa mga mata ni Marth. Naiinis na talaga si Lorraine kay Marth. Kahit kailan ay hindi pa sila nagkakasundo. Magkaaway sila na hindi kailanman malulutas ang kanilang galit sa isa't isa. Dahil iyon ang nangyari, nagpa siya si Marth na huwag magpigil. He scoffed and said, "Why are you trying to be so snide?" Kahit na ayaw niya akong sumama sa kanya at kahit mababa ang tingin niya sa akin, ano? At least hindi ko siya na-offend. At the most, hindi na lang niya ako papansinin dahil isa akong troublesome na langgam. Ibang-iba ka talaga. Ang bastos mo sa kanya noon pa man. You kept on mocking him and calling him an idiot. You even got everyone to mock him with you. You mocked all the warriors from third grade worlds. Someone as strong as him will probably remember all the grudges he has. Ang mga salitang iyon ay tuluyang nagpatigil kay Lorraine. Umasim na talaga ang mukha ni Lorraine. Nasabi na niya ang ginawa niyang pag-udyok kay Marth. At least, gusto niyang asarin si Marth. Gayunpaman, nagawa ni Marth na lubusang mapatahimik pagkatapos ng ilang salita. Panay ang panginginig ng mga kamay ni Lorraine. Namumula ang kanyang mga mata habang mahigpit na hawak ang espada sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay tumusok siya sa susunod na sandali, hiniwa ang ulo ni Marth.
Napaka-emosyonal niya dahil totoo lahat ng sinabi ni Marth. Talagang na-offend niya ng husto si Jack bago ito. Nagawa pa niyang pagtawanan ng lahat ng mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo si Jack kasama niya. Tinuya niya si Jack dahil hindi niya alam ang kanyang lugar at kinutya ang kabilang partido dahil sa panaginip. Noon, napakasarap ng pakiramdam niya sa kanyang sarili. Umakyat ang lahat ng galit na naramdaman niya para kay Marth, ngunit hindi niya akalain na ang taong tiyak niyang pinagyayabang lang ay hindi nagyayabang. Siya ang naging clown sa buong panahon. Habang iniisip ito ni Lorraine ay lalo siyang nagalit. Ang bagay na ito ay mabigat sa kanyang isipan sa buong panahon. Gayunpaman, siya ay pinagtatawanan ni Marth na agad namang nagpatalsik sa kanya. Itinaas ni Lorraine ang kanyang espada at itinutok sa ulo ni Marth, "Brat. I think you're just getting too advanced of yourself. Don't think I won't do anything to you. Kahit na nasaktan ko siya, kaya pa rin kitang patayin bago ako mamatay." Kinasusuklaman niya si Marth sa mga sandaling iyon. Gusto niyang punitin si Marth. Kabanata 3691. Sapat na ba ang sinabi mo? Ang malamig na boses ni Jack ang narinig sa likuran niya. Nanigas si Lorraine at mabilis siyang lumingon nang makita niya ang mga baging na tumaas kanina ay nakalabas na lahat. Nasa lupa silang lahat. Matapos putulin ang mga baging, nawalan sila ng kakayahang lumaban. Namilipit sila sa lupa na parang mga ahas na naputol sa gitna. Tumayo si Jack sa hindi kalayuan sa kanya. Hawak pa rin ng kanang kamay ni Jack ang kulay abong espada. Ang kulay abong espada ay tumutulo ng berdeng likido. Huminga ng malalim si Lorraine, biglang hindi na makapagsalita. Tapos na ba ang lahat? Nagawa nilang makadaan sa entablado. Ang mga multa ay parang mga badge sa lupa na nagpakita ng kahusayan ni Jack. Sa buong whirling world, ang mga kasanayan ni Jack ay ganap na nasa nangungunang 5 o mas malayo pa kaysa doon. Ang mga mandirigma na may ganoong antas ng kasanayan ay nakatayo lahat sa tuktok ng bundok na nakatingin sa mga regular na mandirigma. Hindi sila mag-abala sa mga regular na mandirigma o kahit na sa mga higit sa karaniwan. Nakita nila ang mga taong iyon bilang mga kasangkapan lamang o stepping stone, o minsan ay mga alipin. Pakiramdam ni Lorraine ay napakalayo niya sa mga ganoong klase ng tao noon. Gustuhin man niyang maging asong naglilingkod sa ilalim ng mga ito, hindi pa rin nila siya gugustuhin. Kung tutuusin, hindi man lang sanay si Lorraine. Sapat na upang ituring na higit sa karaniwan. Nasa pagitan lamang siya ng kaharian ng isang regular na mandirigma at isang above average. Inisip niya noon na hinding-hindi na niya makakausap ang isang tao sa ganoong antas sa kanyang buhay dahil ang tingin ng mga taong iyon sa iba sa kanila ay mga langgam lamang. Gayunpaman, hindi lamang siya nakakausap ng isang mandirigma na tulad nito, nasaktan din niya ang isa. Walang humpay na kinutya niya ang gayong mandirigma. Iniisip pa lang ni Lorraine na parang nananaginip siya. Pakiramdam niya ay nabaliw siya kanina. Lumunok si Lorraine bago niya itinikom ang bibig, hindi na nagsalita pa. Sa pagtingin sa pagiging masunurin ni Lorraine, halos tumawa ng malakas si Marth. Tumingin siya kay Lorraine na may mapanuksong ekspresyon. Naalala pa niya kung gaano ka-arrogant si Lorraine, ang pag-arte na parang mga mandirigma mula sa mga third grade na mundo ay walang halaga. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ganap na naiiba si Lorraine. Gayunpaman, dahil binalaan sila ni Jack laban sa pagtatalo, natural na hindi maglalakas loob si Marth na sumalungat sa gusto ni Jack. Tumangala siya kay Jack at sinabing, "Jack, nakapasa na ba tayo?" Lumingon si Jack para tingnan ang mga baging na nasa lupa, dapat nalampasan na natin. Pero, 2 lang sa 7. May 5 killing arrays pa ang naghihintay sa akin. Pagkasabi noon, tumingin si Jack sa 2 na nakakunot ang noo, mukhang ako lang ang pinupuntirya ng killing array. Nirestrict lang kayo ng mga baging na iyon kanina at hindi ako inatake. Iba talaga para sa akin. Malinaw na malinaw ang boses kanina. Lahat ng reward ay ibibigay na lang sa pinakamalakas. Since that's the case, the 2 of you should be safe. Later on, just focus on protecting yourself and hiding no matter what. Kabanata 3692. Tumango naman ang 2. Sa totoo lang, naramdaman din nila ito. Ang mga baging na iyon ay tila walang balak na salakayin sila. Ang mga baging ay naghihigpit lamang sa kanilang mga galaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga baging sa lupa ay hindi na umiikot. Ang mga sugat ay biglang umilo ng berde. Parami ng parami ang berdeng ilaw na nagmumula sa sugat. Unti-unting naglaho sa hangin ang lahat ng baging. Maging ang berdeng iquid sa mukha ni Lorraine ay naging berdeng ilaw at nawala. Kung titingnan iyon, hindi naiwasang malungkot si Jack sa katotohanan na ang bayani na lumikha ng hanay na ito ay dapat na isa sa mga pinakadakilang figure mula sa sinaunang panahon. Ang mga baging na iyon mula noong una ay nadama na hindi kapani-paniwalang totoo. Kung hindi niya nakita iyon, hindi siya maniniwala na ang mga baging ay nabuo lamang na may enerhiya.
Gulat na gulat silang napatingin sa eksena. Lumunok si Mart at sinabing, kung ako ang haharap sa mga pag-atake ng mga baging na iyon, malamang na hindi ako magtatagal kahit isang segundo. Hindi napigilan ni Lorraine na mapamura sa mga salitang iyon. Gusto niya talagang kutsain si Mart. Hindi man lang kinaya ni Mart ang black iron na kahirapan, pati na ang gintong kahirapan. Imposible lang. Hindi pinag-isipan ni Jack ang isyo dahil napakahalaga ng kanyang oras. Ayaw niyang maantala ang anuman. Sinabi niya sa dalawa pa, sumunod ka sa akin. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang maglakad pasulong. Sa sandaling natapos ang hanay ng pagpatay, ang paggawa ng 7 hakbang pasulong ay magti-trigger ng isa pa. Alam iyon ni Jack, kaya handa na siya pagkatapos niyang gawin ang kanyang ika-7 hakbang. Maya-maya, may narinig siyang kumalabog. Parang ilog na dumadaloy sa dalampasigan. Tumaas ang isang kilay ni Jack, a water attribute killing array. Kahit na tila mahirap ang bawat yugto, pinukaw nito ang pagkauhaw ni Jack para sa isang hamon. Lalong lumakas ang tunog ng tubig. Sa simula, ito ay parang isang maliit na sapa. Pagkatapos nito, nagsimula itong tumunog na parang rumaragas ang ilog. Unti-unti itong lumakas hanggang sa maramdamang nasa talon sila na daan-daang metro ang taas. Paus na sabi ni Mart, bakit pakiramdam ko malulunod na tayo? Parang realistic lang. Ito ay medyo nakakatakot. Kumunat ang noo ni Lorraine. Sa tunog ng pagbagsak ng tubig, nagsimulang mapuno ng singaw ang kanilang paligid. Mahigpit na hinawakan ni Jack ang kanyang espada, naghahanda na lumaban anumang oras. Ang singaw ng tubig ay nagsimulang tumakip sa kanilang paningin. Biglang naramdaman ni Jack na bumalik siya sa fog battlefield dahil napakakapal ng singaw na hindi niya makita sa unahan. Pagkatapos ay tuluyan na itong tumahimik. Naririnig pa nila ang paghinga ng isa't isa ng mga sandaling iyon. Sa sobrang takot ni Lorraine ay patuloy na nanginginig ang kanyang mga labi. Masyadong kakaiba ang lahat ng nangyari. Inaalo niya ang sarili sa pagsasabi sa sarili na manunood lang siya. Hanggat wala siyang na-provoke, hindi siya matarget ng array. Gayunpaman, ang patuloy na pagbabago ng kapaligiran ay nagdulot sa kanya ng hindi kapani-paniwalang tensyon. Dinig na dinig niya ang lagok ni Mart ng mga sandaling iyon. Mukhang hindi rin nag-e-enjoy si Mart. Sa kanilang tatlo, si Jack ang pinakakalma. Hindi siya nagpakita ng labis na emosyon sa buong panahon. Tiningnan lang niya ang lahat ng may malamig na ekspresyon, pinananatili ang isang hindi kapani-paniwalang alertong estado. Kabanata 3673. Unti-unting naipon ang singaw ng tubig. Sa harap nilang tatlo, lumitaw ang tatlong hindi kapani-paniwalang makinis na salamin. Naaninag sa salamin ang mga itsura nila na mas ikinagulat ni Mart at Lorraine. Nakatayo sila roon at pinagmamasdan ang kanilang mga refleksyon na may nabigla na mga ekspresyon, pakiramdam nila ay kakaiba ang hitsura nila sa salamin. Hindi na nakayanan ni Lorraine, anong nangyayari? Bakit one way one moment, and another way the next? Kung ito ay isang purong pag-atake, ito ay magiging sanhi ng kanilang takot, ngunit hindi ito magpapahirap sa kanila sa pag-iisip. Kung tutuusin, hindi naman sila ang pangunahing tauhan. Si Jack ang pangunahing target ng array, at nagkataong nandoon sila. Gayunpaman, ang patuloy na mga pagbabago ay nadama na medyo hindi mabata. Para silang pumasok sa isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na mundo kung saan nawala ang lahat ng kakayahan nilang dalawa. Hindi maganda ang pakiramdam. Ito ay ganap na pagpapahirap. Holy crap! Biglang sumigaw si Mart. Tumingin si Lorraine at nakita niyang medyo baluktot ang ekspresyon ni Mart. Ang kanyang mga mata ay ganap na dilat na tila ang kanyang mga eyeballs ay lalabas sa kanilang mga socket. Naninigas ang ekspresyon ni Lorraine, anong ginagawa mo? Anong sinisigawan mo? Tinatakot mo lang ba ako? Siya ay talagang hindi kapani-paniwalang takot sa sandaling ito, ngunit matigas pa rin niyang sinubukang kumilos kung hindi man. Huminga ng malalim si Mart. Pakiramdam niya ay nasa isang hindi kapani-paniwalang masamang kalagayan. Sa pagkakataong iyon, maging si Jack ay nakita rin ito. Nanginginig ang mga labi ni Mart, maging ang mga mata niya habang sinasabi, Jack, tignan mo yang mga salamin. I think there's something wrong with them. Nagsisimula ng mag-alala si Lorraine, anong problema? Can you please be clearer? Stop making me panic. Hindi pinansin ni Mart si Lorraine habang sinasabi kay Jack, biglang ngumiti sa akin ang refleksyon ko sa salamin kanina. Talaga nga, hindi ako nagkakamali. Siguradong may mali sa salamin. Tingnan mo na lang. Habang sinasabi niya iyon ay nanginginig ang boses ni Mart. Kung tutuusin, sobrang nakakatakot ang eksenang iyon na ngayon lang niya nasaksihan. Parang bangungot. Sa sandaling sinabi niya iyon, hindi talaga nag-react si Jack. Gayunpaman, ganap na namutla ang mukha ni Lorraine, stop joking around, it's not funny at all. The moment he said that, bigla niyang napansin na gumagalaw mag-isa ang refleksyon niya sa salamin.
Pinanliitan siya nito ng mata na para bang pinagmamasdan si Lorraine sa realidad. Masyadong nakakatakot para kay Lorraine. Hindi lang ang refleksyon ni Lorraine ang gumagalaw, maging ang kay Jack ay nagsisimula na sa puntong iyon. Nabasag ng refleksyon ni Jack ang leeg nito na parang naghahanda. Sa malamig na tingin ni Jack, biglang lumabas ang refleksyon sa salamin. Ang refleksyon sa salamin ay hindi lang katulad ni Jack, ito ay nakasuot din ng parehong paraan. Maging ang kulay abong espada sa kamay ni Jack ay ganap na ginagaya. Ano ba talaga ang nangyayari? Parang mababaliw si Lorraine. Ang refleksyon niyang iyon ay lumabas sa salamin na may kakaibang ngiti. Nakatingin ito sa kanya ng may panunuyabi lang. Kung nandoon ang refleksyon para palitan siya. Huminga siya ng malalim, nakaramdam siya ng pagkahilo sa mga sandaling iyon. Kabanata 3694. Bakit nangyari ang lahat ng iyon? Ano ang susunod niyang gagawin? Hindi ba dapat si Jack ang target? Nagtatag lang siya for the ride, bakit bigla siyang tinatrato gaya ni Jack? Bigla rin siyang nakaharap sa replika ng sarili niya. Si Jack ay hindi nag-isip sa kanyang mga iniisip tulad ng dalawa. Sa sandaling lumabas sa salamin ang kanyang replika, agad siyang umatake. Patuloy siyang bumubuo ng mga seal na lumilipad sa hangin. Nag-fuse sila, at lumitaw sa harap niya ang Broken Soul Blade. Sa sandaling lumipat si Jack, ang replika ay nagsimulang gumalaw sa parehong paraan. Nagsimula itong bumuo ng parehong mga selyo bilang Jack, at lumikha ito ng eksaktong parehong Broken Soul Blade. Nang makita iyon ni Jack, maging si Jack ay kailangang magtaas ng kilay. Ang kopya ay maaaring gumamit din ng Soul Sky. Sobrang nakakaloka. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon ng mga sandaling iyon. Kahit gaano karaming mga trick ang replika, ang array ay masisira hanggat siya ay nakikitungo sa kanyang kalaban. Siya ay tumulak pasulong, at ang Broken Soul Blade ay inilunsad sa unahan. Gusto niyang makita kung ang kanyang Broken Soul Blade ay mas malakas kaysa sa clone. Si Jack at ang clone ay hindi gaanong magkalayo noong una, kaya agad na nagsalubong ang dalawang talam. Nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang malakas na tunog habang nagsasalpukan ang Broken Soul Blades, kaagad na sumabog. Ang mga energy shockwave ay nagsimulang kumalat sa lahat ng dako. Naramdaman ni Jack na itinulak siya palayo ng shockwaves, ngunit mabilis siyang gumanti. Mabilis niyang na-activate ang true energy niya para patatagin ang sarili para hindi siya mahulog na parang basang aso. Ang mga paa ni Jack ay nakatanim ng matatag sa lupa, ngunit napakalakas ng impact kaya kailangan niyang subukang mapanatili ang kanyang balanse. Sa sandaling iyon, ramdam ni Jack ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Masyadong nakakagulat ang lahat. Hindi makapaniwala si Jack na ang husay ng clone ay talagang nasa parehong antas sa kanya. Hindi lamang eksaktong pareho ang hitsura ng clone, ngunit ang mga diskarte ay pareho din. Ano kayang gagawin niya? Simula nang pumasok siya sa Whirling World, napakaraming kalaban na ang nakilala ni Jack. Kahit na iba-iba ang lakas ng mga kalaban na iyon, lahat sila ay bumagsak kay Jack sa huli. Pagdating sa solong labanan, walang sino man ang naging katapat niya. Gayunpaman, ngayon lang siya nakatagpo ng isa. Kaya lang, ang kanyang kalaban ay isang kumpletong clone ng kanyang sarili. Habang siya ay nabigla, siya ay namangha sa kung gaano ka-special ang hanay. Ang kanyang replika ay pinalipad na katulad niya. Ang ikinagulat ni Jack ay ang replika ay nakapagpatatag din sa sarili nito sa gitna ng hangin, na lumapag ng matatag sa lupa. Nararamdaman niya na ang impact ay naging sanhi ng pag-adjust din ng replika sa balanse nito. Nang makita ni Jack ang lahat, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pagharap sa kanyang clone ay talagang parang tumingin sa salamin. Maging ang kanilang mga galaw ay eksaktong pareho. Biglang natigilan si Jack. Ang metal at wood attribute arrays ay parehong mahirap, ngunit si Jack ay hindi natitisid, pinapanatili ang kanyang kalmado sa buong oras. Iyon ay dahil maaaring malaman ni Jack kung paano malalampasan ang array para sa parehong mga naunang hamon. Gayunpaman, dahil sa water attribute killing array, nawala si Jack. Ang clone ay maaaring gumamit ng kanyang sariling mga diskarte, at ang kapangyarihan sa likod ng mga diskarte ay katumbas ng kanya. Kabanata 3695. Siya ay malakas, ngunit ang clone ay kasing lakas niya. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay siya ay ganap na natigil. Kung lalabanan niya ang kanyang kalaban sa isang matinding laban, ang magkabilang panig ay magdudulot ng matinding pinsala. Si Jack ay hindi rin sigurado kung ang kanyang clone ay maaaring masugatan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang clone na gawa sa katangian ng tubig. Hindi ito totoong tao. Mula nang pumasok siya sa Whirling World, hindi pa siya nahuli noon. Siya ay nasa isang ganap na tali, hindi sigurado kung paano siya kailangang umunlad. Right at that moment, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa malayo. Sigaw ni Lorraine habang lumalaban sa kanyang replika. Kahit anong teknik ang ginamit niya, ang replika niya ay lalaban din sa parehong paraan.
Ang mga diskarteng iyon ay magsasagupaan sa hangin na walang resulta. Walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman sa iba. Malinaw na hindi nasisiyahan si Lorraine sa sitwasyon. Sumigaw siya habang umaatake, ano ang nangyayari? Alam ng peking ako na ito ang aking mga diskarte. Ginagamit ito sa eksaktong paraan tulad ko. Tiyak na hindi ako nito papatayin at papalitan. Habang iniisip ito ni Lorraine, mas nakakakilabot ang tunog nito. Pakiramdam niya ay maaaring tama siya. Kung talagang gaya ng sinabi niya, sobrang nakakatakot lang. Ang kanyang tunay na sarili ay mamamatay sa trahedya sa hanay ng pagpatay habang ang kanyang peking sarili ay papalit sa kanya. Napaawang ang labi ni Jack nang marinig ang sinabi ni Lorraine. Ang replika ay ganap na ginawa gamit ang katangian ng tubig. Sa sandaling lumabas ito sa hanay ng pagpatay, ito ay mawawala. Walang paraan na mapapalitan nito si Lorraine tulad ng naisip ni Lorraine. Kung ang hanay na iyon ay talagang may kakayahan, kung gayon ito ay kahanga-hanga. Gayunpaman, kahit na ano, ang sitwasyon ay hindi umuunlad ng maayos. Hindi alam ni Jack kung ano ang kailangan niyang gawin sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung paano pagtagumpayan ang hanay ng pagpatay na ito. Madilim ang mukha ni Marth habang nakikipaglaban din sa sarili niyang clone. Kahit na hindi siya sumisigaw tulad ni Lorraine, nag-aalala rin siya. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala kung papalitan siya ng kanyang clone o hindi. Kaya lang, magiging masama sa kanya ang sitwasyon kung magpapatuloy ito. Huminga ng malalim si Marth at sinigawan si Jack, Jack, limitado ang ating enerhiya. Kung mananatili tayo sa ganito, mawawalan tayo ng lakas sa bandang huli. Pagkatapos, kahit na subukang makapasa sa yugtong ito ay magiging mahirap, lalo pa ang susunod. Ang kahirapan sa ginto ay talagang hindi madali. Ang bawat yugto ay mas mahirap kaysa sa susunod. Nang sabihin niyon ni Marth, nagsilbing paalala ito kay Jack. Tama si Marth, walang paraan na maaari nilang i-drag ang sitwasyon. Ang kanyang clone ay hindi isang tunay na tao, ngunit isang clone na nabuo na may enerhiya. Ang kanyang tunay na enerhiya ay gugugol sa kalaunan, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi kailanman mauubos. Kung mag-drag sila ng mga bagay, pagkatapos ay matatalo sila. Pagkatapos, sila ay itatapon ng 7 Deaths Array. Sila ay tapos na para sa ang mga kayamanan at ang Vibrant Hall ay walang kinalaman sa kanya. Mula nang malaman niya ang tungkol sa Vibrant Hall, ginawa na ni Jack sa kanyang sarili ang layunin na makapasok siya. Pagkatapos ng lahat, mayroong mga kamangha-manghang kayamanan na maaaring magpalaki ng potensyal ng isang tao sa loob. Kung nabigo siyang makapasok sa Violet City, magiging walang kabuluhan ang lahat. Biglang nagsisi si Jack sa kanyang pinili. First time niyang makaramdam ng ganoong pagsisisi. Kabanata 3696. Kung tutuusin, ang problemang ito na kinakaharap niya ay tila hindi na kayang malampasan. Kahit na napakahusay ni Jack, hindi niya mapigilan ang sarili na magpanik. Habang iniisip niya ito, biglang bumaril ang kanyang clone. Hawak ng clone ang kulay abong espada sa kamay, at ang katangian ng kaluluwa ay galit na umaaligid sa espada. Kitang-kita ni Jack ang kapangyarihan ng Broken Soul Blade sa likod nito. Ang clone ay dapat na gumamit ng Broken Soul Blade habang si Jack ay nagambala, na pinagsama ang diskarte sa espada. Ang slash na dumarating kay Jack ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Kung si Lorraine ang nakatayo roon, malamang ay hindi na rin siya makagalaw pagkatapos na malok sa kanya ang enerhiya. Kung tutuusin, nasa Storm God rank na ang Soul Sky. Hindi ito kinaya ng mga normal na mandirigma. Biglang naramdaman ni Jack na kakaiba ang sitwasyon. Nagamit lang niya ang Broken Soul Blade sa kanyang mga kaaway noon. Hindi niya kailanman naramdaman kung paano ito may-lock sa Broken Soul Blade. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman niya kung gaano kalakas ang pamamaraan. Huminga ng malalim si Jack, ayokong makipagsagupaan sa kanyang clone. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ni Marth na ang patuloy na pakikipaglaban sa ganoon ay mag-aaksaya ng maraming totoong enerhiya. Sa sandaling sila ay ganap na ginugol, sila ay nakaupo lamang sa mga itik. Walang paraan upang iikot ang mga talahan na yan. Hindi siya papayag na mangyari ang ganoong sitwasyon. Pinaganya ni Jack ang mga batas ng espasyo sa ilalim ng kanyang mga paa, agad na nawala sa lugar. Gusto niyang dumistansya sa kanyang clone. Nang muli siyang nagpakita, ang layo na niya sa kinaroroonan niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jack na mawawala rin ang clone. Nakita iyon ni Jack at siya nga. Naka-high alert agad. May mali. Maaari rin bang gamitin ng clone ang mga batas ng espasyo? Sa sandaling naisip iyon ni Jack, bigla siyang nakaramdam ng simoy ng hangin sa likuran niya. Hindi man lang niya inisip iyon ay agad siyang sumugod. Kasabay nito ang pagtusok ng espada niya pabalik. Ang dalawang espada ay nagsalubong, at ang siksik na katangian ng kaluluwa ay sumabog palabas, na nagdulot ng shockwave pagkatapos ng shockwave.
Ginamit ni Jack ang puwersang iyon para ilayo ang sarili sa clone sa likod niya. Nang mga sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Jack sa hindi makapaniwala. Nagpapasalamat siya na nag-react siya. Oras. Kung hindi, ang hampas na iyon ay magbubukas sa kanyang likod. Hindi iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Alam na alam niya ang mga mapanirang kakayahan ng Broken Soul Blade. Kung ang isang alon ng enerhiya na iyon ay tumago sa kanyang katawan, mawawala ang kanyang isip sa sakit. Kung gayon, walang makakapagligtas sa kanya, at tiyak na matatalo siya. Maaari nitong gamitin ang mga batas ng espasyo. Ito ay ginagamit ito na may tulad na pamilyar pati na rin. Ang clone ay walang pinagkaiba kay Jack. Kahit na nagawang gamitin ng clone ang Broken Soul Blade na may parehong dami ng kapangyarihan, naisip ni Jack na nagawa lang ng clone na gayahin ang kanyang sarili at ang mga pag-atake na mayroon siya. Hindi niya inaasahan na ang clone ay magkakaroon ng kanyang mastery at control sa mga batas ng kalawakan. Bigla siyang nawalan ng pag-asa. Ang hirap ng water killing array ay lubhang nalampasan ang imahinasyon ni Jack. Ito ay isang kalaban tulad niya. Ang lahat ng kanyang mga diskarte ay pag-aari din ng kanyang kalaban. Kung ganoon ang kaso, tila wala siyang pagkakataong manalo. Walang ideya si Jack sa sandaling iyon. Hindi niya maisip kung paano niya kakayanin ang clone. Parang imposibleng tanong ang nasa harapan niya. Huminga ng malalim si Jack, narito kaya ang water killing array bilang isang hindi malulutas na pader na hinding-hindi malalampasan ng mga naghahaman. Kabanata 3697. Iyon lang ang naiisip niya sa puntong iyon. Kung hindi, hindi niya maipaliwanag ang lahat. Kung magpapatuloy ito, hindi siya mananalo. Ang kanyang tunay na enerhiya ay mauubos sa kalaunan. Pagkatapos, kakatayin siya. Napatikip ng ngipin si Jack sa naisip. Hindi siya makapaniwala na makakaharap niya ang pinakamalaking problemang naranasan niya doon. Posibleng naging walang ingat talaga siya. Hindi niya dapat pinili ang gintong kahirapan. Ang kahirapan na iyon ay sinadya upang itulak ang mga humahamon palayo. Sa isang putok, si Lorraine at ang kanyang clone ay napaatras ng ilang hakbang. Hingal na hingal siya, at namumula ang kanyang mga mata. Nayanig talaga siya ng naunang hampas na iyon. Umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. May mga sugat din ang clone, ngunit hindi ito damyugo. Tanging asul na mga bola ng liwanag ang lumalabas sa mga sugat nito. How dare you mock me? Nanlaki ang mata ni Lorraine. Kitang-kita niya ang kanyang replika na nagpakawala ng panunuyasa kung gaano siya nahihirapan. Nakita niyang tinutuya siya ng kanyang clone, at labis itong ikinagalit ni Lorraine. Kasuklam-suklam ang clone na iyon para pagtawanan siya. Pakiramdam ni Lorraine ay tuluyan na siyang mawawala ng galit. Mula nang makilala niya si Jack, wala ni isang magandang nangyari. Sa sandaling iyon, nagsisimula ng mawala ng kontrol si Lorraine sa sarili. Malakas niyang sigaw sa clone niya, anong nginingiti-ngiti mo dyan? Tinatawanan mo ba ako? Hindi napigilan ni Marth na mapatingin kay Lorraine nang marinig iyon. Si Lorraine talaga ay laging may nakalugay na tornilyo sa kanyang ulo. Ang kalaban sa kanyang harapan ay hindi kahit isang tunay na tao, ngunit isang pagbuo ng enerhiya. Ano ang silbi ng pagsigaw dito? Walang pakialam si Lorraine sa iniisip ng iba. Ang pangungutya sa mukha ng clone ay lubos na siyang ikinagalit. Tinatanong kita kung ano ang nginingiti mo. Sa tingin mo ba hindi kita matatalo? Nakangiti ka ba dahil alam mo lahat ng ginagawa ko? Good. Very good. Alam mo naman lahat ng ginagawa ko, diba? Tingnan natin kung magagamit mo ang pang-anim na tindig. Ang ika-anim na tindig ay isang bagay na halos hindi magagamit ni Lorraine. Kung papalarin siya, magagamit niya ito. Kung hindi, mabibigo siya. Maliligaw pa nga ang tunay niyang lakas dahil dito. Kung mag-ensayo pa si Lorraine ng 2 o 3 buwan, malamang madali niyang magagamit ang pang-anim na tindig. Gayunpaman, hindi pa rin siya pamilyar dito sa puntong ito. Gayunpaman, si Lorraine ay nabaliw na sa galit. Pakiramdam niya ay tinatawanan lang siya ng ngiti sa mukha ng clone na iyon dahil sa hindi niya pagiging malakas. Kahit ang clone ay kinukutya siya. Walang paraan upang manatiling kalmado si Lorraine sa bagay na iyon. Kaway-kaway na lang ang naramdaman niya sa puso niya. Kailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake. Wala siyang pakialam kung magagamit niya ito ng maayos o hindi. Isa lang ang nasa isip niya sa sandaling iyon, na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para patunayan ang sarili sa peking iyon. Kabanata 3698. Kung sinabi niya iyon ng malakas, tiyak na kinukutya siya ni Marth. Kahit si Jack ay matatawa rin. Sa kanya, pagkatapos ng lahat, ang bagay na nasa harap niya ay malamang na hindi kaya ng pakiramdam na pag-iisip. Ito ay isang katawan lamang ng enerhiya. Walang dahilan upang subukan at pumili ng buto na may ganoong bagay. Gayunpaman, masyado na siyang galit para alalahanin. Nagtakip ng ngipin si Lorraine at sumigaw, kunin mo ito. Nagsimula siyang bumuo ng mga sil na sumasayaw sa hangin.
Isang purple moon ang biglang lumitaw. Sa ilalim ng lilang liwanag, kumikinang ang espada ni Lorraine. Para bang ang espada ay natatakpan ng lila na sintas. Pakiramdam nito, mararamdaman ng isa ang napakaraming kapangyarihan sa paligid ng kanyang espada. Sa partikular, kung saan kumikinang ang lilang liwanag ay napuno ng enerhiya. Sa sandaling iyon, galit na galit si Lorraine. Mukha siyang buong pamilya ay napatay sa isang araw. Nagtakip siya ng ngipin at sinugod ang clone, "How dare you laugh at me? Just die." Hinawakan niya ang kanyang espada at itinaas ito, itinutok mismo sa clone. Nang siya ay tumama, isang purple slash ang tumungo sa dibdib ng clone. Biglang sumimangot ang clone na parang tao, na para bang may na-encounter itong problema. Itinaas nito ang espada at naglaslas din pasulong, ngunit ginagamit pa rin nito ang ikalimang tindig. Pagkatapos noon, nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Ang replika ay hindi na makatayo sa ika-6 na tindig at pinalipad. Ang replika ay lumipad sa malayo at marahas na bumagsak sa lupa. Malinaw na nakita ito ni Jack. May sugat sa dibdib ng replika na naglalabas ng mahinang asul na liwanag. Ang clone ay talagang nasugatan. Sa halip, ang tunay na Lorraine ay nakatayo doon na nakatingin sa lahat ng may dilat na mata at nakatulala na ekspresyon. Kahit na hindi niya inaasahan na magtatagumpay siya sa pag-ataking ito. Bago ito, ang bawat pag-atake ay isang draw. Ang kanyang kalaban ay masusugatan, ngunit gayon din siya. Sa bawat oras, ginamit nila ang parehong pamamaraan. Ang ikalimang tindig ay ginamit ng maraming beses nang walang epekto. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang hard to control na pang-6 na tindig, ngunit naisip niya na ang kanyang kalaban ay gumamit ng parehong pamamaraan gaya ng dati. Gayunpaman, iba ito sa inaasahan niya. Ginamit niya ang pang-6 na tindig, ngunit ginamit ng clone ang ikalimang tindig. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine at bumulong, "Ano ito?" Bigla siyang nataranta. Inayos ni Jack ang katawan at nanlaki ang mga mata. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Biglang parang naliwanagan siya. Ang lahat ng mga problema ay nalutas na. Kaya ayon. Iyon ay kung paano niya masira ang water killing array. Siya ay nagkaroon ng overthought bagay. Akala niya imposible, pero nag-o-overthink lang siya. Huminga ng malalim si Jack. Lumingon siya bigla at tumingin sa clone niya. Sa sandaling iyon, malamig na nakatingin sa kanya ang kanyang clone, sinusubukang maghanap ng bukas. Kung meron, siguradong aatake agad ang clone. Huminga ng malalim si Jack at nagsimulang bumuo ng mga sil na pumipilipit sa hangin. Isang maliit na singsing ang dahan-daang umiral sa harap ni Jack. Ito ay ang Soul Burst Ring. Hindi mabilang na mga pulang rune ang sumayaw sa paligid ng Soul Burst Ring na parang espirito sa gabi. Ang Soul Burst Ring ay nagsimulang umikot ng mabilis. Napakabilis nitong umikot. Kabanata 3699. Sumimangot si Jack, "It's all down to days." Siya ay sumugod pasulong, tumakbo mismo sa kanyang clone. Itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, at ang Soul Burst Ring ay sumabog patungo kay Jack. Nang makita ng replika ang Jack's Soul Burst Ring, bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Mukhang nagulat ito at nataranta. Gayunpaman, hindi ito nag-atubiling masyadong mahaba. Huminto lang ito saglit bago nagsimulang muling bumuo ng mga seal. Ang Broken Soul Blade ay muling lumitaw sa harap nito. Napaawang ang labi ni Jack sa nakita. Mukhang tama siya. Ito ay talagang simple lang. Bang! Sa isang malakas na pagsabog, ang Broken Soul Blade at ang Soul Burst Ring ay marahas na nagsagupaan. Ang lahat ng enerhiya ng kaluluwa sa Broken Soul Blade ay bumagsak sa Soul Burst Ring nang walang anumang reserbasyon. Nang mahawakan ng Soul Burst Ring ang Broken Soul Blade, bigla itong lumaki at nilamon ang Broken Soul Blade Hull. Pagkatapos noon, nagkaroon ng matinding pagsabog. Dalawang enerhiya ng parehong kapangyarihan ang nagsisikap na labanan ang isa't isa sa sandaling iyon. Nagdulot ito ng mga bitek sa nakapalibot na espasyo, at sa huli, nanalo ang Soul Burst Ring. Ang Broken Soul Blade ay nagkapira-piraso, naging Soul Attribute Energy. Sa sandaling iyon, mabilis na umikot ang natitirang kapangyarihan ng Soul Burst Ring, hinihigop ang purong katangian ng kaluluwa sa katawan nito at pinalakas ang sarili nito. Ang Soul Burst Ring ay agad na nagpatuloy pasulong, nag-charge mismo sa clone. Sa sandaling iyon, ginugol na ng clone ang lakas nito at hindi pa rin nagawang mabuo muli ang Broken Soul Blade ng napakabilis. Sa isang crack, binalot ng Soul Burst Ring ang espada ng clone. Isang matalim at matinding tunog ang maririnig habang nagngangalit ang clone at pilit na pinipigilan ang Soul Burst Ring. Sa sandaling iyon, ang totoong Jack ay lumitaw sa harap ng clone, at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-atake. Ang kanyang espada ay tumusok mismo sa noo ng clone. Sa sandaling iyon, ang clone ay ganap na nakatutok sa Soul Burst Ring. Hindi niya kayang labanan ang welga na iyon.
Ang espada ni Jack ay tumusok mismo sa ulo ng clone, at isang malabong asul na liwanag ang galit na Dom Aloy palabas ng clone. Sa tuwing ang mga clone ay nasugatan, ang asul na liwanag ay magwawala mula sa mga pinsala, ngunit ito ay hindi ganoon kalaki. This time, iba na. Sa sandaling tinusok ni Jack ang noo ng clone, ang asul na liwanag ay lumabas sa sugat. Pagkatapos nito, ang clone ay sumabog na may boom, nawawala at nagkalat. Ito ay sa wakas ay natapos na. Napabuntong hininga si Jack. Tama siya noon. Salamat kay Lorraine na naisip niya ito. Kung wala si Lorraine, malamang na maglaan pa siya ng maraming oras para malaman ito. Naging mas mahusay ang mga bagay pagkatapos noon. Sa husay ni Jack, napakadali ng pakikitungo sa mga clone nina Lorraine at Marth. Ang dalawang clone ay dispersed sa asul na liwanag. Nang matapos ang lahat, nabuhayan silang tatlo. Pinunasan ni Lorraine ang pawis sa noo. Akala niya ay mabibigo sila. Naisip niya na sana ay itinapon din sila tulad ng mga nauna sa kanila. Wala ni isa man sa kanila ang makatanggap niyan. Kabanata 3700. Matagal na natahimik silang tatlo bago nagsalita si Lorraine. I was so scared. Akala ko matatalo tayo. I even started to feel like this stage was just to confuse us, that there is no way to pass at all. Naisip din ni Jack sa isang punto. Ang parehong mga armas, ang parehong mga diskarte, at ang parehong tao. Ito ang pinakakapantay ng mga kalaban. Sa ganoong sitwasyon, hindi nila alam kung paano pumasa. Umubo si Marth at sinabing, I guess I was overthinking. Akala namin nagamit ng fake clone ang lahat ng alam namin, pero hindi pala. Kailangan lang namin gamitin ang aming strongest technique. Tumango si Lorraine. Nang sila ay nasa dulo ng kanilang katalinuhan, sila ay pinamamahalaang upang makahanap ng isang bagong list sa buhay. Umiling si Jack, hindi sumasang-ayon kay Marth, hindi ganoon iyon. Kung ginamit natin ang lahat ng ating kapangyarihan sa Wood Attribute Killing Array, ang yugtong ito ay magiging ganap na imposibleng makapasa. Nang sabihin iyon ni Jack, natarante silang dalawa na tumingin kay Jack na halatang hindi nagkakaintindihan. Huminga ng malalim si Jack bago siya nagpatuloy, Lorraine, halos ginamit mo ang lahat ng iyong lakas sa Wood Killing Array. Sa tingin ko ay hindi mo ginamit ang iyong pinakamalakas na diskarte dahil hindi mo pa ito lubos na nagagawa. Nakatingin si Jack nang gumamit si Lorraine ng pang-anim na tindig. Malinaw niyang nararamdaman na ang enerhiya sa strike ay hindi masyadong matatag. Parang maraming imperfections. Halata naman na halos hindi lang ito nagamit ni Lorraine. Tumango si Lorraine na umamin dito. Nagpatuloy si Jack, so, you could have failed to use it. Then, the sixth stance is not really your strongest attack. The clone didn't know it not because it is your strongest attack, but because you've never used it. Gaano man kahanga-hanga ang 7 Deaths Array, walang paraan na ito ay maaring pumasok sa ating isipan at tingnan ang ating mga alaala. Masyadong walang katotohanan kung maaari. Sa palagay ko ay hindi ito magagawa. Nagawa nitong gayahin ang aming mga diskarte dahil ginamit namin ang mga ito noon. Nagdududa ako na maaari nitong kopyahin ang anumang hindi namin ginamit dati. Iyan ang paraan para malampasan ang Water Killing Array. Sa wakas ay naintindihan na rin ito ng dalawa pagkatapos ng paliwanag ni Jack. Kaya iyon ang nangyari. Sa totoo lang, iyon lang ang magpapaliwanag ng lahat kapag pinag-isipang mabuti. Kanina, masyado lang silang nabigla sa hanay para isipin ito. Tama si Jack. Gaano man kahanga-hanga ang 7 Deaths Array, walang paraan na masisilip ang kanilang isipan upang kunin ang kanilang kaalaman. Kahit na maaari nitong kopyahin ang kanilang mga diskarte, maaari lamang itong kopyahin ang mga ginamit nila noon. Sa pag-iisip ay hindi napigil ang mapabuntong hininga ang dalawa. Pahirap ng pahirap ang mga hamon. Sa kabutihang palad, nagpigil si Jack bago ito. Kung hindi, hindi sila makakapasa. Lorraine pursed his lips and said, this is just too hard. It's just the third array. May 4 pa pagkatapos nito. I wonder how hard the later ones will be. Hindi sinagot ni Jack ang tanong na iyon. Umupo na lang si Jack at nagsimulang magpahinga. Gumugol siya ng maraming lakas sa malaking labanang iyon. Lalong magiging mahirap ang mga bagay, kaya kailangan niyang tiyakin na siya ay nasa pinakamahusay na estado upang harapin ang mga susunod na hamon. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.